Okay, so first thing we need to do is we will declare yung public class natin. So this will be yung class sa mismong Java natin. So ang pangalan ng class natin will be simple quick sort. Then we will have yung opening and closing curly bracket natin, and after that, we will declare yung main method natin or yung tinatawag natin na public static void main, and sa parameter niya is we will declare yung string natin with the bracket natin na pa-box and then yung args natin. Then we will have yung opening and closing ulit. So inside ng ating main method, we will declare yung ating array. So tatawagin natin siya ng R, short for array. So ito yung gagamitin natin. So siya yung hahawak sa mga value na isusort natin later on. So ang mga value na yan is 7, 2, 1, 6, 8, 5, 3, and 4. Yan, so 4. And then after natin i-declare yung mismong array natin, we will create yung tinatawag natin na function na tinatawag na quicksort. So sa quicksort na function, meron tayong parameter. So ang unang tatawagin natin si R kasi siya yung may hawak ng mga array natin. Ito siya. Yan. Then we will call again yung 0. So ito yung first index ng mga number natin, which is yung 7. Then after that, meron tayong r dot length. So ibig sabihin, kinukuha natin yung length ng array natin. Tapos kapag naglagay ka ng -1, ibig sabihin dito, kinukuha mo yung last index ng mga array natin. So kumbaga, itong 0 is yung starting, which is 7. Ito naman, array.length -1 is yung last index ng mismong number natin. Then we will have yung semicolon natin. Okay, so after natin i-declare yung function na quicksort natin, magde-declare tayo ng printout dito, which is system.out.println, and then ang sasabihin natin dito is sorted array. Yan, so semicolon. After nun, gagamit tayo ng for each. So, ang for each, gagamit ka ng 4. Tapos, sa parameter niya, magkikreate ka ng variable na x. And then, each natin sa r natin. So, para saan yung for each na to? So, remember, si r ay meron po siyang value na 7, 2, 1, and etc. So, each number ay ililipat po natin siya kay x. So, habang sinusort sila sa array natin, ipapasa natin yung sorted dito sa x natin. So, yun yung purpose niya. Now, ang ilalagay ngayon natin dito is printing, which is yung system.out.print. Tapos, tatawagin natin si x, then plus spacing, then semicolon. So, bakit meron kang double quotation dito na blank? Ibig sabihin kasi, para magkaroon ng spacing yung number po natin. No, para hindi sila magdikit-dikit. Kasi kapag hindi natin nilagyan ng ganyan, ang lilitaw, 7, 2, for example, 1, 2, 3, 4, and etc. So, kapag nilagyan natin siya ng quotation na may white space, gaganyan po siya. So, magkakaroon siya ng spacing. Okay, so since meron na tayong first part ng program natin, so aalisin ko na nga pala ito. So, hindi na natin siya kailangan kasi ito naman na yung last for each natin and last code dito sa main method. So, lalabas tayo sa ating class. Ayan, so ito yung opening, ito yung closing. Kita nyo, highlight siya. So, lalabas tayo dyan. At i-declare na natin itong quicksort functions natin. Function. No? So, ang gagawin natin dito is we will declare yung static void. Then, kakopy ko na lang to. Then, paste ko siya dito. Then, sa parameter, remember, meron tayong tatlong parameter. Si array.length -1, si 0, at saka si r.
So, ang gagawin natin, ima-match lang natin kung ilan yung parameter dito at saka dito. So, kailangan kasi match yan. So, since ang unang parameter natin ay si array, so, ang gagawin natin, magdi-declare din tayo ng array dito. Then, papangalan natin siya ng R. Then, dito naman, so, ito yung first index. So, gagamitin natin na low. So, kasi yan yung low number. So, kasi dito mag-i-start yung counting kapag na-sort yan, 1 yung dito. So, gagamitin natin ay low. Then, sa next parameter naman natin is high. Bakit high? Kasi kapag na-sort yan, yung sa last index natin will be the highest number, which is yung 8 natin. Okay? So, kaya high yung nilalagay natin dito. So, opening and closing curly bracket. After that, meron tayong condition. So, if si low daw ay less than kay high. So, titingnan natin mamaya kung anong mangyayari dyan. So, remember lang muna, no, kung ilang number yung array natin dito. So, dito kasi, kinukuha natin yung number, yung length. So, kung bibilangin mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, lalagay natin dito, length is 8. Then, dito mapapansin nyo, nag-minus 1 tayo. So, 8 minus 1 is equals to 7. So, remember guys, mag-i-start tayo mag-count dito is hindi sa 1. Mag-i-start tayo mag-count dito, index. So, dito yung 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See? 7 ang last index, kaya nag-minus 1 tayo dito para makuha yung last index natin, which is yung 7. Okay, so after nyan, so punta tayo ulit dito sa if condition natin. So dito meron lang tayong low and high. So ang low mo will be yung first index at saka yung high mo will be yung last index. So, ang gagawin natin dito, magke-create tayo ng isang variable na tinatawag natin na pivot. Si pivot, guys, kailangan nyo siyang maintindihan kasi ito yung heart ng mismong quicksort natin. Which is, i-explain ko naman kung paano siya nag-work. So, let's call muna yung array natin and then sa loob ng array natin will be yung high. Okay, so paano ba siya? So, sa array natin, sa number of array natin, ano ba yung high natin? So, si high, siya yung last index. So, dito sa computation natin, ang high natin is si 7. So, si 7, ang value niya ay 4. So, ibig sabihin, ang pivot natin dito is equals to 4. Ulitin ko lang. No? Meron tayong variable na low and high. Ang purpose ni low is to kunin yung first index, which is yung 0 natin. Ito siya. While yung high naman natin, ang pinaka-purpose niya is kunin yung last index natin. So, I show you kanina yung computation natin sa length. 8 minus 1 is equals to 7. So, ibig sabihin, ang value ng high natin is 7. So, si index 7, titignan nyo kung anong value niya. So, sa mga index natin dito, ang 7 natin, ang value niya ay 4. That's why ang pivot mo ngayon ay 4. Ngayon, ang pinaka-purpose ng pivot natin is to arrange yung array natin. So, paano niya i-arrange? So, all less than to 4 will go to left. And all greater than sa 4 will go to right. So, yun yung pinaka-purpose niya. So, tingnan natin. So, eto ngayon yung mismong array mo. So, dito, ang gagawin natin is, ang unang computation natin will be 7 is less than ba siya kay 4? Yan. So, question mark yan. Siyempre, kung hindi gagalaw yung 7 natin. Now, next number natin ay 2. So, papalitan natin ng 2 ito. So, si 2 ba ay less than kay 4?
So, true yan. So, ang mangyayari, si 2, magmumove siya sa left, magiging 2 ito, at pupunta dito yung 7 natin. Hanggang sa mag-switch lahat ng posisyon. Again, pangatlong number na tayo kay 1. So, mapapalitan ng 1 ito. Si 1 ba ay less than kay 4? So, true yan. So, si 1, magmumove siya ngayon dito. And then, si 7 ay magmumove dito. So, until mapunta siya sa pinaka-last index natin. And, maswap na niya yung lowest sa left side at saka yung highest number sa right side. Okay, so now we will apply yung ganyan na computation. So, para umandar yung ganyan na computation, kailangan natin si for loop. So, si for loop, i-declare natin yung variable niya as j. Tapos, we will start yung counting natin sa variable na low. And then, yung end natin will be kay high. So, hanggang kay high lang tayo kasi siya yung last index natin. So, tapos, j++ for incrementation. Then, next is magkakaroon tayo ng condition dito. So, which is, yung titingnan natin kung yung number ay higher ba siya ay less than ba siya kay 4. So, eto siya, yung condition natin. So, ang gagawin natin, si array, so, gamit ka ng j dito kasi naka for loop ka, is less than kay pivot. So, ayan. So, eto na yon yung computation na to. Eto siya. Ngayon, kung aandar na yung computation natin, kailangan natin ng temporary variable. So, int temp is equal natin siya kay r, then I, then semicolon. So, ito na yung formula for swapping natin. So, gagamitin nyo to para ma-swap yung mga values ng array natin. Kumbaga, itong ginagawa natin kanina, so dito siya aandar, itong ginagawa natin ngayon. So, rj yan, semicolon. And then, dito naman meron tayong r, tapos j equal to r, or I mean sa temp na. Then, I++, tapos, before pa natin makalimutan, we need to declare yung int I natin dito is equals to low. Yan. So, itong ginawa natin na computation kanina na pinakita ko is dito siya aandar. So, itong part na to. Okay, so explain ko ngayon kung paano nag-work yung mga formula na to or yung mga variable na to. So, i-comment ko lang sila para hindi tayo magkaroon ng error. Yan. So, maglalagay ako ng parenthesis. Dito ko ilalagay yung mga value nila. Yan. So, para hindi tayo malito mamaya. So, explain ko kung paano nag-work yung swapping na to. So, ang una kasi, for example, ang I natin, ang value niya for example ay 6. And ang array j natin, ang value niya ay 5. So, for example lang to. So, tatandaan nyo, si I ay 6, si j naman ay 5. Okay. So, si temp, wala pa siyang value. No? Kasi wala naman tayong dineclare. Ngayon, si I natin, sabi nga natin, ay 6 yung value niya. So, mapupunta dito yung 6, kasi nga, 6 naman si I. Since naka-equal ka, sa programming, kapag equal yan, assigning of value. So, kung in-equal mo siya kay temp, ibig sabihin, pinapasa mo yung value na 6 sa kanya. Now, dito sa j naman natin, ang value niya ay 5. So, 5. Since naka-equal ka sa kanya, kay I, so ang value na 5 ay mapupunta dito. Now, si temp, ang value niya ay 6 kasi nga pinasa ni I, so mapupunta yung 6 dito. Now, since naka-equal ka, assigning of value, ang value ngayon ni j ay 6.
Okay? So, kung ang gagawin ngayon natin is i-check ulit natin yung value nila kung nag-swap ba sila or hindi. So, si I natin, eto siya. Ang value niya ngayon ay 5. And then, si J ngayon, eto siya. Ang value niya ngayon ay 6. So, kung mapapansin nyo, first run, ang value natin kay I ay 6. Kay J naman ay 5. Pero nung ginamit na natin yung formula na ito, si I ay naging 5, si J naman naging 6. So, nag-swap yung value nila. So, ganyan nag-work itong formula na to. Okay, so yung next part naman, ang gagawin natin is ira-run natin siya ulit. Or, kakopy nyo to, lalabas kayo sa if. Yan. So, pupunta ka dito. Bakit kailangan natin siyang i-declare ulit? Remember guys, ang ginawa natin dito is ina-arrange natin yung mga numbers na ito. Ang problema kasi dito, si pivot hindi siya gumalaw. So if we leave na ito lang yung computation natin or yung formula natin, si pivot may iiwan siya dito. Dito lang siya, hindi siya gagalaw. So kailangan mag-run tayo ulit ng another swapping para si pivot nyo, itong number na ito, mapunta siya sa respective position na meron siya. Okay, so yun yung purpose bakit tayo nag-declare ulit ng gantong klaseng formula sa labas ng if condition natin. Now, ang gagawin natin next is we will call na yung ating quicksort. So, quicksort, sa baba nila, di-declare natin si quicksort. And then, tatawagin na natin si array, low, tapos I minus 1. So, etong program na ito yung sa left side natin. Tapos, another thing, i-declare ulit natin si quicksort. Tapos, tatawagin natin si array again. Then, I plus 1. And then, high naman. Tapos, ang gagawin natin ay right side naman ito. So, ito na yung whole program ng mismong quicksort natin. So, i-run natin yung program para makita natin kung na-arrange ba yung mga numbers natin sa array. So, let's run yung program natin ngayon to check kung meron ba siyang error. So, variable declaration not allowed here. Then, we have problem kay quicksort. So, first guys, ay lagyan ko na ng curly bracket ito. So, this one causing problem sa program natin. Then, ito yung end ng... Yan, nawala siya. So, aalisin ko to guys. Tapos, ibababa ko siya dito. Yan. So, tapos, oops, alisin na yan. Then, dito rin, sa if na to, maglalagay tayo ng opening and closing. So, nakalimutan ko yung mga bracket. Kayo, wag nyong kakalimutan yung mga bracket kasi nagkukos siya ng error sa program. And mahirap silang hanapin kung hindi mo kabisado yung code mo. So, I think we're good. Let's check. Yun. So, mapapansin nyo, sorted na yung number natin. So, ayan yung quick sort na tinatawag natin na gumagamit ng pivot. So, nilalagay niya sa left side yung lower number and then sa right side naman yung highest number natin. So, highest number will be yung 8, lowest number will be yung 1 natin. So, yan ang example natin for quicksort.